May kalalabas lang na survey, medyo mainit-init pa ito, July 2024. Galing ito sa Info Choice. Sinasabi sa survey na ito, medyo malungkot na balita. Sinasabi dito na around 3.4 million na mga Australiano ay walang 1,000 sa kanilang bank account, walang savings na worth 1,000 na pang-cover man lang sa mga emergency expenses. Sinasabi din sa survey na ito na yung iba na mayroong konting naipon, around 1.6 million naman daw sa kanila ay nagamit na rin sa kanilang mga pangangailangan. And kung magre-reflect tayo dito, parang, di ba, we live in a rich country at maring marami sa mga Australiano ay parang mahirap ang pakiramdam, living paycheck to paycheck. Ako as an accountant, I'm running an accounting firm. Almost every day, tax season ngayon, gumagawa kami ng tax returns. With the exception of some, parang wala namang income problem. Pero minsan nakakausap natin mga kliyente natin na lagi nilang tinatanong saan na pupunta yung pera, bakit wala kami naiipon. Kung tatanungin mo, there's an income problem ba? Or ang problema ay yung money management? Yun ang ating pag-uusapan ngayon. Kung bago ka sa channel na ito, ako si Rom, licensed financial advisor, accountant, and tax agent dito sa Australia. Ang title ng video na ito ay yung Our Method of Managing Our Money. So, isi-share ko kung paano namin minamanage ang aming pera, ng aming pamilya, para kahit papano meron kayong konting guide. So, this is not a perfect system. Nag-work ito para sa amin. Ang point ko lang siguro dito sa inyo is meron kayong konting guide, at kung alam nyo na mag-work para sa inyo ito, you can follow it or develop or innovate, baka makapag-create pa kayo ng process na mas effective. 4 steps ang i-share ko sa inyo. Ginawa ko lang siya parang simple, kasi ang daming budgeting method na minsan sobrang komplikado. Ang ending is hindi mo rin siya i-follow. First step na ginagawa namin is we define where we want to go. Ano ang plano namin ngayong taon. So, ginagamit namin yung fiscal year sa Australia, July to June 30, July 1, 2024 to June 30, 2025. Ano ang gusto namin i-achieve in that 1 year? Bayaran ba yung bahay? May bibilin bang bago? Magbabakasyon ba? So, kailangan nating i-planuhin na yun. Kasi, lahat ng mga planong yun is nakarely doon sa papasok na pera. Magkano income na papasok sa amin, I'm running a business. Ito ang problema sa income ng negosyante, kung mayroon na negosyante rito, depende sa plano ng negosyo. Minsan sinasakripisyo natin yung sahod natin. If I employ a new employee, maaaring bawasan ko muna yung sahod ko to cover yung expenses ng business. So, hindi fix ang income na. Pero i-share ko siya mamayang konti. So, once na alam na namin kung saan kami pupunta, alam na namin kung magkano papasok, we make like a bucket strategy, yung parang envelope strategy ang ginagamit ng mga lola natin yan sa Pilipinas noon. So, we have like a 3F, yung fundamentals na expenses natin, yung fund natin na bucket, and then yung future you na bucket. Fundamentals, yung mga basic needs natin dito sa Australia. We have 4 biggest expenses dito sa Australia, the mortgage or the rent, the food, the car, and then the kids' education. Yun talaga yung expenses natin na pinakamalaki. Fun, this is the ones, pwede na kailangan naman natin, di ba? Kailangan balance. We only live once. We need to enjoy life din, And then the future you, we also grow old. Di ba? Kailangan balance yun. Hindi naman pwedeng puro fun lang. Pag-isipan din natin baka natatanda din tayo. So, we allocated money for that. So, pwede nyo maging guide yung nabasa nyo na 50-30-20 the principle. Mayroong 60-30-10. So, kung anong effective sa inyo. Sa amin is around 50-30-20 as our guide. 50% for fundamentals, 30% for fun, and then 20% for future you. This is our actual budget or actual income and actual expenses. For our income, family income, hindi siya fix So, di ba, wife ko, fix ang kanyang income. Ako sa business. So, from time to time, medyo mataas, medyo mababa, So, 130 to 170 siguro yung income namin annually, net of tax, Pero sabihin na lang natin na 150 doon na nasa gitna. Maaari kasing, di ba, maaaring bumaba yung sahod kung merong pagkagastusan yung negosyo, And we hired a new staff for now. So, maaaring bumaba yung sahod. Sasakripisyo ko yung sa sarili ko. So, 150,000 family income net of tax, So, sa
aming fundamental buckets, we target 50%, around 75,000. Pero ang actual expenses namin is 33,000 sa mortgage, 5,000 sa car. Wala kaming utang sa kotse, no? Gasolina, registration. So 5,000 ang gastos namin dyan. Food, around 1,000 per month, so 12,000. And then other expenses, no? Yung those na hindi ko na mention is we allocated 10,000 dyan. So, ang total is 60,000. So, napapansin nyo parang 40% lang siya ng annual income namin. So, disclaimer lang, meron kaming investment properties. So, we have a few investment properties. Normally, yung parang the income will cover the expenses na, hindi ko siya pinart dun sa income ko na binanggit kanina. Yung we have investment in shares din, so we have received dividends din. Hindi ko rin siya nilagay doon kasi yun naman ang pantulong natin sa Pilipinas, no, pambigay sa mami ko or something, no? So mga pangangailangan ng mga kapatid, so hi sa inyo, no? That's coming from dividends, no? So hindi ko na siya kinonsider dito sa ating calculation. So that's the fundamental bucket, no? Around 40% lang talaga siya. The fun bucket, so anong plano namin this year? Wala kaming planong umuwi sa Pilipinas from July to June 30, 2025, So, pero we have a plan to go to Gold Coast ng October. We have a camper van, no? So we will travel from North Queensland to Melbourne then around November. It's a long drive, no? And then we travel around North Queensland then via camper van and then some local travels, no? So 3,000 sa Gold Coast, 5,000 sa camper van to Melbourne, 5,000 sa travel sa North Queensland, and 2,000 any other expenses, no? So around 15,000, no? Kung napapansin nyo, instead of 30% sa fund, 10% lang planong gastusin this financial year, no? And then yung sa future us, no, future you bucket namin, we normally target 20% of that. Pero ang kagandahan, dahil malaki nga yung savings namin sa fundamentals and sa fund bucket, ni-rechannel namin siya sa future you, which is napanood niyo siguro sa video ko, the past few videos, na ang strategy namin yun is to pay off our mortgage, no? So we plan of paying extra 75,000 ulit this financial year, no? Kung kakayanin. Yun ang aming 3F, no? Na bucket for our first step. The second step dyan is yung the month at a glance. So, chine-check namin siya on a monthly basis kung na-hit namin siya, no? So, maaaring kasing magbago, maaaring pumunta kami sa ibang bansa, no? Maaaring mag-Japan, maaaring mag-Korea, di ba? Doon kami mag-adjust, no? So, ibig sabihin is our future yung mababawasan siya, and then we allocate some of the money sa fund bucket naman, ano. So anong kagandahan dito is at least ni-review mo siya on a monthly basis, no? Hindi pwedeng kung ano na lang ang papasok, kung ano na lang lalabas. So, biglaan na lang, no? Wala kaming credit card, no? So, we travel using cash, Hindi yung parang bili ka lang ticket credit card mo. So, our policy, no? Family policies, we cannot afford it if we cannot pay it in cash, no? So, that's the second step, the month at a glance. Third one is reflection. So, walang purpose itong strategy, first two steps, if we don't reflect on that, no? Nag-exceed ka ba dun sa isa? Magkano na yung utang natin ngayon? Nabawasan ba? Yung fund ba natin na bakit? Kulang ba? Puro ba tayo trabaho? Kailangan naman natin mag-enjoy. You need to reflect on that. Kasi papunta tayo dun sa 4 steps namin, no? Na we aim to be wildly successful, no? Wild success ang tinatarget namin. Yung wild is an acronym siya, no? It's a balance of wellness, income, lifestyle, and direction. Kaya minsan may napapansin kayo na parang kumpleto, no? Ang laki ng kita nila, no? Pero bakit parang kulang? So, maaring hindi balanse ang kanyang wild, maaring focus lang siya sa income, nasasakripisyo ang kanyang wellness, no? O maaring iba naman is puro lifestyle lang ang ginagawa na hindi naman aligned sa kanilang goals yung sa direction, no? So, yung wild success is a balance of that 4, no? So, we created that strategy na para when you reflect, no, doon sa step 3 natin is tanungin nyo rin sa sarili niyo na saan na ang focus natin, no? Hindi puro hindi puro wellness din lang, no? Mas sakripisyo din ng income. Hindi rin puro lifestyle lang, no? Kasi tumatanda ka rin, di ba? Paano kung hindi, kung nakalimutan mo naman ang savings mo or investment mo sa old age mo, di ba? So that's our 4 steps of managing our own money, no? So kung may natutunan ka sa video na ito, hit like and subscribe, at kung meron ka namang mga kaibigan na tingin mo makakatulong tayo sa kanila, i-share mo itong video sa kanya, at magkita-kita ulit tayo next week.